Ito na mga travelers, ito na ang ating moment of truth. Mga travelers, tayo ay magmamasilya sana ngayon, Linggo, November 9, kay Chariot. Kaso ito ang panahon natin, bumabagyo. Malayo pa sa amin pero malakas-lakas din ang balita na paparating. Bagamat di kami sentro pero nasa wind signal number 3 kami. Ang ibang part ng Quezon ay number 4 at number 5. Lalo na sa bandang mga isla ng Pulilio Island. Doon sa mga baybaying dagat na kaharap sa Pasipiko. So ito ngayon si Chariot. Sa sobrang lakas ng hangin, yung trapal ay tinanggalan natin, ipinatong natin sa kanya. Kaya after ng bagyo, saka po natin ito itutuloy mga ka-travelers. Magmamasilya na sana tayo at magliliha, kaya lang inabot tayo ng bagyo. So yan na muna ang kalagayan ni Chariot, no? Atin lang muna sa binalot. Mga travelers, naglalakad na ako papasok sa amin. So ito na yung nadaanan ko dito. Nakatumba na yung kawayan. Suot na tayo dito sa kawayan mga kapatid. Lakas ng hangin. Grabe lakas ng hangin. So pakubli muna ako konti kasi bumubugso. Palampasin ko dito sa may kawayan yung usok ng hangin. Lakas. Uy, payong ko. So tara, diretso tayo. Kahit medyo, yun, wala yung bugso. Takbo! Wala yung bugso. Takbo, wala yung bugso. Yan. Pabugso-bugso lang siya eh. So, delikado to kasi nasa nyugan ako naglalakad. Baka mahulugan ako ng mga palapa at saka niyog. Takbo! Hindi pwedeng magpahina-hina. Takbo! Habang wala yung hangin. So mataas naman dito yung hangin sa amin. Pero bugso-bugso. May mga ilang saging na si Robert natumba. Okay, yan. So dito sa amin medyo mababa yung lugar. Kumaga lubog kaya yung hangin lampasan. Nag-charge ako kasi nga baka mag-burn out. Yun. Wala ditong hangin. Pero dun sa may bahay sigurado malakas ang hangin dun. Siguro naman pa hagip lang tayo, no? Hindi naman lakasan dito. Nabugso-bugso lang. Yan. Yun na. Kumusta na kaya ako sa bahayan dito? Woo! Ayo! Woo! Suga hangin. Aray mo cellphone. Oh, di asa akong charger, di rasa. Ayan, cellphone. Pasogoy. Ayan. Ito yung bahay namin. So, kita niyo yung hangin galing doon. Ayan. Okay pa naman kami dito. Pasok tayo. Hihi! Gusto kayo dyan, agay. Siyempre, malakas ng bagyo. Yun ang problema namin, pero kasi wala ang building dyan, di pa nalalagyan. Pa dong. Sa Bisaya. Wow, tinapay! Bugso-bugso lang naman yung bagyo, yung ulan. At sana naman ay wag nang masyadong lumakas pa kaysa dito. So yan mga travelers, pagkatapos ng bagyo, dito naman ay hindi masyadong tumama sa amin, no? Praise God. Salamat na proteksyonan po yung lugar namin. At mataas po yung hangin dito, maririnig mo na lang umuugong sa taas, no? Pero hindi siya lumapat dito sa kalupaan.
Kaya hindi masyadong malaki ang na-damage. Walang mga damage dito sa aming lugar. Di ko lang alam po sa ibang parte. So ngayon, medyo lumiliwanag na, umaaraw na. Lunes ngayon, kailangan na po natin talagang tapusin si Chariot. Kasi kailangan natin siyang patakbo, kailangan na natin magamit. Ay magkakabit naman tayo ngayon ng trapal. Ayos na natin yung trapal. Balik natin. Para kung sakaling umulan man, tuloy pa rin yung ating mga pagtatrabaho. Diba? Ito yung moment of truth mga ka-travelers. Ito na. Bumili na tayo ng mga pang-pintura natin. Kanina umaga. So kulang pa to ng isang kulay. Kaya lang kulang yung dalawang pera. Nasa 2,000 to yung ating napamili ngayon. 1,800 mahigit. Kulang 2,000. So ito, hindi natin yung mga binili natin kanina. Lapit-lapit na. Kunti-kunti na lang. Ito yung mga medyo nakakapagod na part sa mga project, mga travelers, kapag finishing na. Kasi kailangan talagang ma-finish ng ayos. Kasi pag hindi, sayang yung pagod natin. Kaya unti-unti natin pinipinish ito. Dito tayo natatagalan. Pero ano na to, konti na lang. No? Last finish na yan eh. Nalihan na natin, konting-kunti na lang, tapos sa bubong konti na lang, no? Yan, kita nyo yung bubong natin. Yan ay naliha ko na din yung ilan, tapos papatungan natin ng isa pang hibo ng masilya, no? So, halos ano na to, konting-konti na lang yan, mga konting pahid-pahid na lang para magpantay ng pantay talaga. Pag yan na primer na, tabunan na yan, okay na. Kunti na lang to. So yan mga ka-travelers, tabingi ang ating video. So yan na mga ka-travelers, ito na ang ating moment of truth. Magsisimula na tayo ngayon na mag primer kay Chariot. So ito yung ating mga ni-ready. Ito na yung mga gagamitin natin. Urethane. Yan, ito yung thinner, dalawang thinner. Tapos ito yung pang ano para sa primer, no? Hardener ng primer. At ito yung primer natin, no? Urethane. At ito mismo yung kulay metallic blue na ilalagay po natin dyan kapag katapos natin ma-primeran. Yan, so sisimulan natin ito magtimpla-timpla. Kinakabahan ako dito, baka magkamali.
na yan kaysa dati mga travelers. Hindi na yan ng blue. Pero siguro masyadong halata. Ay basta dapat talaga hindi minamatuloy. So, pagkatapos nito, dahil sa primer na natin, kulay po ating kasunod. Tapos, pag may budget na tayo, papastikeran na natin yan ng kailangang kulay. Yung ano pala, palalagyan na natin siya dito sa baba ng Chariot. Pero lagyan natin Express. Chariot Express. Para mas maganda, no? Chariot Express. Tapos ay limited edition. Para maganda, no? Parang okay yung mga ganun. Excited na tayo dito sa magiging resulta mga travelers. Kaya lang medyo kumukulimlim naman. Pagka lang papatak, patiyo-tiyo lang. Patungan pa. Medyo nagsisimula na tayong magpaganda. Maganda, no? Exciting, ganda mga travelers. Ganda lang kulay. Metallic blue. Oh, ha? Diba? Ibay. Ayos, oh. Ganda. Ganda nito. Natapos to mga travelers. Talagang kaka-amaze. Habang pinapatuyo natin yan, yung bandang taas gawin natin medyo light lang sa taas. Marami pa naman yung blue natin. Yung bubong natin yung light lang natin para medyo may design siya, no? Bahala na mga travelers kung meron mga nakikita kayong mga konting mga hindi perfect dyan sa paggagawa natin. At least makakabuo ko ngayon for the first time ng isa talagang buo ganito. Nag-isip ako mga travelers maghanap ng second hand na Chariot na maganda pang makina na mura lang. Paprojectan lang natin talaga na magbuo ng ganito na as in isang buong ano talaga, hindi lang ba yung babaklasin ko lahat ng ito, yung sa Chariot pati mga seng, yung as in bubuuhin natin siya ng simulang simula. Hindi kagaya nito kasi medyo may mga nauna na, di ba? So kung meron akong makukuha na luma na Chariot na okay ang makina, kahit murang-mura lang, mahalaga yung chassis ay okay, nag-iisip ako na kumuha, no? Tapos bubuuhin ko siya ng isang buo talaga. Kasi meron akong mas gusto ko pang i-perfect na design. Kaso siyempre ito, ano lang naman kailangan naman natin tong gamitin agad. The pinakabahalaga sa kanya ay i-restore natin at magamit na uli natin. Putol-putol kasi trabaho natin dito mga travelers kasi yung una, no, yung unahan, mga ganon. So, sana makahanap tayo ng murang Chariot. Talagang i-renovate natin. Gagawin talaga natin ng maganda-maganda din katulad din nito, no? So, yan na si Chariot natin. Unti-unti na natin siyang pipinturahan. Sana naman wag umulan para tuloy ang ligaya, tuloy ang enjoy ng ating mga pagpipintura. Alright. Goods na goods talaga to mga travelers. Bilis naman siguro tong matuyo, no? Asul na siya. Asul. Yung dating kulay niya, may pagka-violet pala yun, no? Ito yung dating original na kulay niya, eh. Ayan. May pagka-violet siya. Itong ating pinintura ngayon ay metallic blue.
So asul na asul talaga siya no, na pagka-blue, metallic. So merong mga glitters yan eh. Makintab siya. Makinang-kinang. Yan. Para may mga glitters. Kaya lang kita natin hindi natin perfect yung mga ganyan. Okay lang yan. First time. Maganda na to kaysa dati. Ha? Pinturado na. So, yan muna ulit ang ating mga update dito po sa ating ginagawang Rusi Chariot Body Repair Project natin mga ka-travelers. So, yan muna. Hanggang dito muna tayo. At abangan nyo ulit yung mga kasunod part 7. Bye-bye!